Umiiral na ang ban sa mga light truck sa EDSA. Pero tila marami pa rin motorista ang hindi nakakaalam sa direktibang ito. May mga nasita nga ang MMDA. May ulat on the spot si Mark Zambrano. Mark? Rafi, nasampulan nga ng MMDA ang ilang mga light trucks sa dumadaan sa EDSA kahit na patuloy na pinapatupad ngayon ang light truck ban. Hindi nakalusot ang mga truck na ito na patuloy na sumusuway sa light truck ban ng MMDA. Dito sa southbound lane ng EDSA, halos isang truck kada minuto ang pinapara ng MMDA at tinitikitan. Simula noong Lunes, bawal na ang light trucks o mga truck na mula 4,500 kilograms pababa. Kasama sa ban ng EDSA southbound mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at EDSA northbound mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sakop din ng ban ng west at east directions ng Shaw Boulevard sa pagitan ng Pasig at Mandaluyong. Bukod sa ticket ay magbumulta ng 2,000 pesos ang mga mahuhuli. Ayon kay MMDA Chairman Tim Orbos, kahit na 7,000 lang ang light truck sa dumaraan sa EDSA, malaki ang iluluwag ng EDSA kung saan mahigit kalahating milyong sasakyan ang dumadaan kada araw. Pero kahit na nagsasagawa ng info campaign ng MMDA, tila maraming driver pa din ang hindi nakakaalam sa ban. Ang naintindihan ko sa sa TV, yung 4 wheels, ganito, 420 lang ito. Wala ito, hindi ito kasali. Dahil 4 wheels lang ito, sir, para kutsi. Na ngayon, hinuhuli nila kaagad. Wala naman sang advice sa amin, sa amo namin. Sa LTO, na bibigyan kami ng, na hindi na kayo makadaan dyan. Yung warning. Yung iba, hindi pa nila alam yung bagong yung rules. Mga, galing probinsya. Yun, nabubulaga sila. 4-5 pababa, kaya nga light truck ban. Rafi, pinag-uusapan na rin ngayon ng MMDA na ipatupad na yung nighttime delivery sa mga mall at restaurant para makatulong na rin sa pagpapaluwag ng daloy ng trapiko sa EDSA. Rafi? So Mark, may balita ba kung patuloy pa rin at paitingin pa itong information dissemination dahil may punto yung driver na nakausap mo kanina, hindi raw sinabihan yung kanyang amo at walang direktiba mula sa LTO. So I understand kung merong komunikasyon siguro itong LTO dun sa mga operators ng mga light trucks na ito, maganda kung mapadaan dito yung mga impormasyon katulad niyan na Mark. Actually, Rafi, bago ipatupad itong light truck ban ay nagkaroon sila ng information dissemination campaign na nagtapos nga nitong nakaraang Lunes. Ang naging problema, tulad nga nung nakausap nating MMDA Constable kanina, yung mga truck na nanggagaling ng probinsya na babagtas din itong EDSA, yung iba doon ay hindi pa nakakaalam dahil nga yung information campaign, nag-aabot sila ng leaflets at flyers na naglalaman ng impormasyon tungkol dito sa truck ban at yung ibang hindi nakakuha nun, sila yung mga hindi nakakaalam na may pinapatupad na ban dito. So siguro, kailangan ipagpatuloy habang ipinapatupad din itong ban sa EDSA, Rafi. Pero mukhang hindi nga sapat yung flyers. Meron ba impormasyon ko yung LTO ay itatap din ng MMDA para magbigay ng impormasyon, lalo na sa mga LTO offices sa mga probinsya, Mark? Sa ngayon, wala pa tayong information dyan, Rafi. Pero sa pag-iikot natin dito sa EDSA, merong mga ilang overpass dito na may nakalagay na doon na karatula na doon sa light truck ban, yung oras at yung mga area na involved. So siguro, kailangan lang ng mas maigting na implementation at coordination sa pagitan nga nitong MMDA, LTO at LTFRB para malaman na rin ng karamihan doon sa mga driver na babagtat dito sa EDSA yung specifics nga tungkol dito sa light ban. At muli, Mark, pag sinabing light truck, ano ba yung involved dito? Dahil binabanggitin yung driver na nakausap mo, akala niya hindi light truck yung kanyang hawak. Pero pag sinabi bang light truck, ano ba talaga ito, Mark? Ang nangyayari kasi dito, Rafi, tulad nung in-explain ng driver kanina, dahil nga 4 wheels lang yung kanyang sasakyan, akala niya dahil parang kotse lang itong kanyang dinadala ay hindi nasakop ng ban. Ang counted dito, Rafi, ay yung timbang nung dinadala nilang light vehicle, 4,500 pounds and pababa. So ito yung mga container van na hindi naman ganong kalakihan at tumitimbang ng 4,500 and below. So hindi ho yun doon sa number of wheels, doon po sa timbang ng dinadala nilang yung sasakyan, Rafi. At mukhang karamihan yan ay mga talagang mga delivery trucks na maliliit. Maraming salamat sa iyo, Mark Zambrano.